Ako po si Joel Andal, 49 years old. Nakatira sa Carmona City, Cavite. Nung una po talaga, nagbibiyahe ako ng tricycle. Mahirap talaga magbiyahe kasi unang-una, hindi mo sigurado yung kikitain mo eh. Dahil minsan, walang pasahero. Medyo kapos ang kinikita ko eh. Yung pambili ko sa umaga, pambili ng bigas, pambili ng ulam. Kinakailangan, bumiyahe ka na naman mamayang tanghali eh. Kaya ang gagawin ko, happy talaga ako sa pagbiyahe. Inaabot pa nga ako ng hating gabi. Yung 7 taong yon, habang nabiyahe ako, nagkakaroon ako ng sideline nga na welding kasi nga nagwe-welding ako. Minsan electrical kasi nag-electrician din ako paminsan-minsan. Pero mas malimit mag-tricycle. Ayun, kahit pa paano nakakaraos. Pambayad sa tuition ng mga anak ko. Noong nag-pandemic na, medyo humina biyahe. Dati naman talaga, nagtitinda ako ng paminta. Since noong binata pa ako, yan talaga ang negosyo ko. Parang naisip-isip ko rin na makapagpaminta nga ulit. Pumunta ako ng Batangas, bumili ako ng paminta, tapos pinagiling ko. Tapos pagdating ko sa bahay, nirepak-repak namin. Hanggang sa yon, nagdala ako sa palengke ng Carmona, nagdala ako sa palengke. Tapos habang nabiyahe ako, may dala akong paminta. Hanggang sa parang naramdaman ko na lumalakas yung pagtitinda ng paminta. Kasi nga po, yung paminta ko, puro talaga yon, walang halo. Yun kasi ang lagi kong ipinapakilala doon sa mga customer ko na meron akong paminta. Sabi ko, baka gusto nyo amuyin, kahit amoy lang, huwag kayong bumili para malaman nyo talaga kung ano yung puro. Ayun, hanggang sa marami na ako nakuhang customer sa ganong paraan. Kasi kapag ka naman talagang yung tinda mo ay totoo, walang halong daya, siyempre sasamahan ka naman sigurado ng Panginoon. Hanggang sa iniwanan ko na ang pagbiyahe, mas pinili ko na itong pagtitinda kasi nakita ko medyo aangat to eh. Tapos yung asawa ko, kasama ko nga sa pagtitinda. Hanggang sa, yun nga, nagustuhan na rin niya. Yun, nag-ikot-ikot na kami hanggang sa naglagay kami ng mga schedule kada area. Merong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Dati, kami ng asawa ko nagre-repack, stapler, hanggang sa hindi na namin kaya yung pinapagawa na namin sa iba na binibigyan namin ng sweldo, tapos sila na nagre-repack, dadalhin na lang sa bahay na okay na. Tapos yun na, pagka magtitinda na ako, ayun na, i-deliver ko na sa mga tindahan. Ayun nga, araw-araw na ako nagtitinda, ilang taon na ngayon. Simula 2021 hanggang ngayon, nagtitinda na kami ng paminta. Mas maalwan po yung pagtitinda kaysa sa magbiyahe ng tricycle. Hindi katulad dati, pag bumiyahe ka, pag gising mo ng umaga, biyahe ka na agad. Tuloy-tuloy na yun hanggang hapon. Ngayon, kumbaga na-manage ko na, mag-i-start ako ng pagtitinda alas 9 ng umaga. Siguro mga 1 or 2 p.m., pinakamataas na yun, 2:30 p.m., nasa bahay na ako. Tapos na ako magtinda. Kaysa bibiyahe ka, di ba, umaga hanggang gabi. Pero yung kinita mo naman sa pagtitinda, mas malaki naman ng konti kaysa doon sa pagbiyahe mo ng tricycle. Sa pagtitinda po ng ganyan, ba, sa mga labasan, nag-aalok-alok. Lalo na nasa kalsada, di ba? Yung iba talaga nahihiya. Kaya ako naman, awa ng Diyos. Kumbaga, kasi dito ako kikita eh. Bakit ako mahihiya? Unang-una, hindi naman ako nandadaya. Ayun po, napakaraming bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil sa pagtitinda kong to, nagkaroon ako ng mindset na hindi dapat ang tao nakasettle sa pangangamuhan. Kasi kapag ikaw ay nagninegosyo, nagtitinda, mayroon kang pagkakataon na kikita ka ng mas maganda. Ang maipapayo ko sa mga nais magtrabaho na katulad ng ginagawa ko, ang kailangan lang natin, consistent. Kailangan, pag naumpisahan mo, tuloy-tuloy. Tapos yung nagtitiwala ka sa Diyos na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay eh. Minsan, parang nawawalan ka ng pag-asa na parang ang hina yata ngayong araw na to ah. Pero kinakailangan magpatuloy ka kasi may awa naman ang Diyos eh. Kasi nadating naman ng panahon na talagang medyo mahina, nadating din naman ng panahon na malakas. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga. Laban lang.